So, this is another reading. Love reading. So, like, magko-commit ba siya sa'yo? So, para to sa mga may person, okay? Magko-commit ba si person mo sa'yo? Magko-commit ba siya sa'yo? So, this is not for everyone. Takes what resonates and leave the rest. Pwede tong vice versa. And this is a timeless reading. Kung kailan nyo ito mapanood, then this, if naka-resonate kayo, then para sa inyo to. Wait lang. So, I don't know if nakikita niyo ba. I think so. Urong natin. So, okay. How this person truly feels about me. Parang yung nararamdaman niya para sa'yo is like love talaga. Someone na pwede niya makasama in a long run. Someone na pwede niyang makasama to build a family. A true love talaga. Yung parang gusto niya yung for you to feel, to accept his love, and for him or her also to accept your love. Yun. The complete love. So, yun yung nararamdaman niya para sa'yo. So bakit ba hindi pa siya nag-commit yet? I think, may mga struggle pa na nangyayari sa part niya. Siguro nagkaroon ata kayo ng issue dito about cheating. So, parang, syempre, nobody's perfect. Kahit sabihin natin, kala ko ba mahal niya, tapos bakit may cheating ganyan? Kasi, hindi naman talaga perfect, diba, yung sitwasyon. Hindi perfect yung person. Pero parang dito kasi, nare-realize niya. Ako magaganito, feeling ko lang ang gusto niya ikaw na yung makasama niya sa habang buhay. Kung basta sanay na siya na nandyan ka. Pero hindi niya siguro na iwasan na matukso sa iba. Kaya ito yung naging problem ninyong dalawa. See? Nagkaroon talaga dito ng someone. Para naging dalawa kayo sa buhay ng person na to. This is you, and this is you, and this is the other person na na-involve dito na parang same na na-offera niya din na new beginning. So, pero I think this person have already walked away into that situation kasi nga ito na yung nararamdaman niya sa'yo. So, parang umalis na siya doon sa sitwasyon na meron silang dalawa ng person dahil parang feeling ko nagkaroon sa kanya dito ng clarity na ikaw talaga yung mahal niya. So, kaya hindi pa nag-commit talaga because siguro inaayos nyo pa yung mga problema nyo about this. So, meron ba siyang takot sa commitment? May fear ba siya about that commitment? Wala naman. Actually, meron nga siyang plan about to commit with you talaga. May plan nga siya. See? Ang ano lang kasi dito is I think sa part mo to. Kasi feeling ko sa kanya, sa ginawa niya, sa nangyaring kasalanan niya is, syempre nagtampo ka, nagalit ka ba, or umiiwas ka, or hindi kayo nag-uusap o whatsoever, or low yung communication ninyo ngayon. So, parang nasa point na may plano talaga siya to commit with you, at ito na nga yun. And I think ikaw yung parang
you're not accepting the offer right now because of what happened. So, parang, nasa point pa kayo kasi ngayon ng parang namimiss nyo yung isa't isa. So, feeling ko you are not talking right now, pero namimiss nyo na yung isa't isa. Kasi I think you are in a healing process right now. Then, this person is trying to get you back. And then, trying to commit with you this time around na gusto nyo nang magseryoso. And you didn't accept the offer. Pero namimiss mo siya, namimiss kanya. So, naglalakas loob pa talaga to siya ngayon na to fix the problem para magkaroon na kayo ng parang tahimik na pagsasama at magkukontinue na towards the plans na meron siya for you to commit with you. So, may takot ba siya na mawala ka? Honestly, I think yes. Because this person wanted to marry you. Kasi parang ito yung gusto niya mangyari. Na makasal kayo. Or it is either kasal na kayo nito. Kaya, yes, may takot siya mawala ka dahil para sa kanya, sanay siya na nandyan kay either you are married or he wanted to marry you one day. Kaya nga may plano siya dito eh. 'Di ba? Sa commitment din yung dalawa. See? Sabi ko, pwedeng kasal na kayo nito and sanay siya na nandyan kayo, pamilya, kasama, and ayaw niya mawala ka. So, yeah, may fear talaga dito na, kaya nga nag-o-offer siya sa'yo. He did take that leap of faith to iwanan yun para mag-offer sa'yo ng new beginning at to start a rebirth. Kumbaga, pag-umpisa ulit. So, itong person ba na to, gusto pa rin ba niya makita yung other person na na-involved dito? He's not sure anymore. He or she, hindi na siya sure about that. And I can see here, I think I like this reading to, gusto ko tong reading na to be in my personal private reading. To be one of the choices might be this month of May. Could be kasi nag-i-start na ako sa April. May mga list na ako sa April, so might be sa May siya. Sa May ko to idadagdag. Kasi it sounds like exciting. Madaming maka-resonate dito. Or madaming mai-involve sa ganitong klaseng reading. So anyway, as I said, hindi siya sure na gusto niya pa bang kausapin yung other people or other people na na-involve dito. Hindi na siya sure about them. I think umalis na siya dito eh. Sa sitwasyon na meron silang dalawa. So, their feelings about wanting to marry, wanting marriage for the future ba? So, nasa point pa kasi kaya gusto niya talaga yun, magpakasal kayong dalawa or kasal na ba siguro kayong dalawa na ayusin lang yung marriage ninyo. Gusto niya yun. As a point dito na parang nagtatalo pa kasi kayo. Meron pa kayong arguments, meron pa kayong fight, dalawa. So, hindi pa totally, yung plan hindi pa totally nabubuo talaga. Kasi, nasa process pa kayo na inaayos pa yung mga gulo sa relationship ninyong dalawa. So, ano ba yung nakikita niya na views, point of view or views niya of living together with you. So, nakikita niya ba yon? So, let's see about this. Oops, may nahulog na card. Wow. So, honestly, ang nakikita niya talaga dito that your relationship may not be perfect talaga. If magsama man kayo together, alam niya na magkakaroon pa talaga, may dadating pa talaga na problema na mas mabigat na problema sa relationship ninyo or sa pagsasama ninyong dalawa. Nandyan na yung overthink, nandyan na yung hindi nakakatulog sa gabi, nandyan na yung mga mabibigat na problema na pagdadaanan. Nandyan na yung pagsisisi, lungkot, at nandyan na lahat. But then, naniniwala pa din siya
if magsasama kayong dalawa, kaya ninyo to towards the great changes ng pagsasama ninyong dalawa. So, yun yung views niya views niya sa living with you together. So, there is a possibility na sometimes natatakot din siya. Sometimes nandun din sa kanya yung baka hindi kayo mag-workout, baka may mga differences kayo sa personalities niyo. Pero parang sa kanya kasi, this person, gusto niyang makasama ka. Like, na to marry you, mabuo ng pamilya with you. So, parang nag-open mind lang siya ng lahat naman ng relasyon dumadaan sa ganito eh. Lahat ng relasyon, lahat ng pagsasama, kahit marriage pa kayo or in relationship pa kayo, dumadaan talaga sa mga mabibigat na problema. Na habang tumatagal kayo, yung problema nyo din naman, nagmamature, mas nagiging mabigat. So, ang importante lang talaga dito is, mahal ninyo yung isa't isa at kaya ninyong paglaban yung pagmamahalan ninyo. Kasi gusto niya pa din sa lahat ng mga pwede mangyari pa sa future sa inyong dalawa is magkasama pa din kayo towards the great changes ng pagsasama ninyong dalawa. So, I can see here also that this person is really trying to show you him or her being responsible or being matured this time. So, ito yung way niya, pinapakita niya sa'yo para siguro mapatawad mo siya, tanggapin mo siya ulit, para madali siya makalapit sa'yo ulit. So, he's showing you maturity and trying to manage the situation, trying to do some plans, great plans para sa relationship ninyong dalawa. So, magkukommit ba talaga siya sa'yo? So, actually, nasa point pa kasi ng nag-i-start all over pa kayong dalawa ulit. Yeah, gusto niya naman talaga mag-commit sa'yo. Dito pa lang, gusto niya na talaga, and may plano din siya talaga na mag-commit sa you. May plano naman talaga siya na mag-commit sa'yo. Siguro ang isa na din dito, sorry, bubulo na naman ako. Isa na din talaga dito, yung mag-iipon pa siya ng money. Yon. Siguro kailangan niya muna talaga na maging responsible, more responsible pa talaga for you, para maging karapat-dapat siya. And also then, as a point din na nag-gather pa siya ng idea on what to do para, kumbaga, hindi ka madidisappoint sa kanya. So, parang nag-i-start pa kayo ulit ngayon ng all over again. Start on a new life, new beginning, new situation again. Building another chapter ng pagsasama ninyong dalawa. Kasi andito siya parang he wanted naman na to help you, to be fair with you, ganyan. So, parang rebirth to ang tawag dito. So, parang pag-uumpisa ulit. Nag-e-effort siya balik Parang nag-e-effort siya balik sa mga nagawa niyang kasalanan sa'yo. Inaayos niya to ulit. So, may intention talaga siyang mag-commit sa'yo in the future. So, nakikita ko nga dito yung outcome is there is a possibility na one of you dito, or might be both of you, will going to focus on this relationship talaga. Kumbaga, matutuldukan din yung mga problema na meron sa inyo. Siguro mapapakita niya din sa iyo yung na karapat dapat siya for you, ganyan. Siguro mapapakita niya din to sa iyo. So, I can see here na it's not that easy. Hindi siya madali, pero nakikita ko your person is really willing to offer you victory in life, to offer you new beginning talaga. So, even if nasa point, I think yung mga nakaraan, iiwanan na yun Like, iiwanan na yun emotionally and to offer you victory in life towards the future. Marriage goes together, nandiyan na happiness, and of course, this is the new beginning na talaga.
So, baka nga talaga makasal kayong dalawa kasi this is a marriage card as well. And this is the progress sa pagsasama ninyong dalawa. So, if dumaan kayo sa reading na to, very, very nice, just claim it talaga.